Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, nakakahiya daw po ang mga senador judges kung i-dismiss po nila yung kaso, yung impeachment complaint laban kay BP Sara. Okay lang po, mag-one nga po kayo kung okay naman yung sounds natin. Marami tayong pag-uusapan ngayon eh. Pag-uusapan din po natin, ito po, delayed na mga proyekto ng Marcos admin. 1 trillion na po ang delayed na mga ODA. Ano ba tong meaning ng ODA? Yan. Official Development Assistance Funds. Okay. Yan po yung mga malalaking project, no? Sa infrastructure. 1 trillion na po yung delayed, no? Buhat po kasi na umupo si BBM, wala naman po talagang malaking proyekto. Okay, pag-usapan din po natin, ito pong umangal na po itong mga kaparian dito po sa sugal, no? Malaganap na po ang sugal sa Pilipinas. Sabi po ni Cardinal David, pag nagtuloy-tuloy ito, marami pong ma-generate na mga addict sa sugal. Ayan. At tatalakayin din natin, ito pong babanatan natin. Marami daw pong Pilipino, ayon sa survey ng OctaSearch, yung gustong bumalik. Karamihan daw ng mga Pilipino gustong bumalik ang Pilipinas sa ICC. Yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na! Sumasabit yung boses. Pasensya na kayo, may ubo ko, kaya medyo malat. Okay. Yan na naman kayo. Ngayon po, nakakatawa talaga itong mga to, no? Ang umaangal po, thank you very much dito kay, anong pangalan nito? Ang hirap basahin. Lilia Kimel. Yan. Si Lilia Kimel na nagbigay po sa atin ng regalo. Ayan. So pag-usapan po natin, unahin na natin tong ICC, no? Ayon po sa OctaSearch, excuse me po. Ayon po sa OctaSearch, ay karamihan daw po ng mga Pilipino ay pabor na bumalik tayo sa ICC. Ayan. Lumalabas 57% ng mga Pilipino ay suportado ang pagbabalik sa ICC habang 37% ang tutol dito. Okay. So mas marami daw po yung may gusto. Pero ito po ay survey ng OctaSearch. Alam nyo, ang makakapalamukha ng mga ito lang po masabi ko sa mga survey company. Makakapal po ang mukha ninyo. Bakit po? Hindi nyo pa nga napaliwanag kung bakit mali yung survey nyo sa nagdaang senatorial election. Ngayon, magsasurvey na naman kayo na sasabihin nyo na naman yung tao. Wala po kayong kredibilidad. Di ba? I-review lang natin Siguro, yung iba, mapapaniwala nyo, ito po kasing mainstream media natin, kasabwat nila to Ginagamit nila magkakasabwat po yan Ang gusto po nilang gawin,
mag-create po ng mga anong tawag dito? Mag-create po ng impression na akala mo totoo, no? Yung sinasabi. Wala na pong naniniwala sa survey. Katulad lang din niya na wala na po naniniwala sa mga mainstream media, no? Magtotohanan po tayo. Paano kayo paniniwalaan? Lahat po ng survey company na magsasabi na may survey sila, ibabalik natin sa kanila. Nung nagdaang eleksyon, nag-survey kayo, di ba? Palpak yung survey ninyo. Okay. Akalain nyo, ang sabi nyo eto, Okta. Total Okta yung nag-survey niyan. Paano pa kami maniniwala? Sinabi nyo last election. Ito ang sinabi nyo. Tie. Sa number 1 at number 2, tie si Bongo at si Erwin Tulfo. Ano po resulta? Number 1 po si Bongo. Tinambakan po ng 10 milyon si Erwin Tulfo. Number 2 ba si Tulfo? Hindi. Number 3 ba? Hindi rin. Ano ba si Tulfo? Ano number ba? Basta ang alam ko, tinambakan siya di ba? Tignan nga natin. Kung ano pong number si Tulfo sa result. Election result. (2025) si Erwin Tulfo ay ika-4 at tinambakan po siya ng almost 10 million. Di ba? Almost 10 million. Ano ba to? Tokohos. Okay. Ikalawang mali nila. Ikalawang mali. Sabi ng survey nyo, paalala lang natin yung mga mali-mali nila survey Kasi pinaniniwala tayo na yung survey nila totoo According to your survey, mananalo at hindi lang po simpleng mananalo, matataas po ang posisyon ni Ramon Revilla, ni Abby Binay, tsaka ni Ben Tulfo. Sigurado, mataas pa posisyon Di ba? Hindi po sa baba bakit po natalo? Sabi rin nyo sa survey, si Marcoleta, Kiko Pangilinan at Amy Marcos ay wala sa top 12. Si Marcoleta nga, ang baba talaga bakit nanalo? Tapos, according din sa survey nyo, pan-13 si Willie Rebillame. Ang layo ni Willie Rebillame. Kung hindi ako nagkakamila, pan-22. Ngayon, babanatan nyo kami na gusto ng mga Pilipino na bumalik tayo sa ICC. Kasi, alam nyo na kinukundina na ng mga Pilipino yung ICC. Gusto nyong palabasin ngayon na gusto talaga ng mga Pilipino bumalik tayo. Wala na po naniniwala dyan sa mga ICC nyo. Yan po. Wala, hindi ICC. Wala na po naniniwala pala, sa survey ninyo. Dapat sinisingil natin tong mga survey company na to. Ang layo na resulta sa survey ninyo. Ang ginagawa lang ninyo, nagke-create kayo ng pabораблeng public opinion para sa mga amo nyo. Di ba? Galit ang mga Pilipino sa ICC. Tapos, papalaganapin nyo, gusto ng mga Pilipino na bumalik tayo sa ICC. Di ba napakalaking kalokohan yan? Punta po tayo sa ibang topic. Marami tayong topic Ito po, President Marcos admin has 1 trillion delayed ODA projects. Ito pong ODA projects na to, kinakailangan daw to ma-push hanggang 2028. Ayan. So, ni-review nito ni Albay District Congressman Joey Salceda na Official Development Assistant
showed the figure prompting him to propose a strategy to accelerate implementation. Alam niyo po, ito po pagkakaiba ni Tatay Digong at saka ng mga sinundan niyang Pangulo at saka yung mga sumunod sa kanyang Pangulo. Hindi po pinoproblema, mabilis po umaksyon eh. Sabi po ni Mark Villarto, karamihan po ng mga trabaho sa infrastructure na de-delay yan dahil sa mga right of way. Yan po ang problema nila. Hindi po yan problema ni Tatay Digong. Maaaring yung pwedeng takot kay Tatay Digong o pwedeng naniniwala kay Tatay Digong yung mga may-ari ng lupa. Ano man ang dahilan, yun po ang pagkakaiba ni Tatay Digong at ng ibang presidente. Si Tatay Digong naniniwala sa kanya kahit nga yung mga kumukontra naniniwala eh. Kinakailangan nilang sumunod kasi maaaring takot lang sila kay Tatay Digong kaya sila sumusunod. Ang importante, sumusunod sila. Dito po, putya, yung sinundan ni Tatay Digong, walang kakwenta-kwentang problema. No? Ito ring sumunod kay Tatay Digong, yan. Natatali po sila sa mga right of way na hindi po problema ni Tatay Digong dahil sa kanyang naniwala sa kanya yung mga tao na pwedeng magbenta ng mga lupa para dito sa mga right of way. Yan po yung nagde-delay sa lahat, no? Isa pa nagde-delay yung hindi mo pondohan. Marami po diyan foreign assisted, 'di ba? Yung mga nautang na natin tapos hindi mo pinondohan yung mga right of way. Paano mo magagawa? May pondo na nga, naiutang mo na nga, ni isang poste hindi mo magawan kasi wala kang mga right of way. Na hindi natin problema nung panahon ni Tatay Digong. Kaya nga, nung panahon ni Tatay Digong, naganap yung golden years of Philippine infrastructure. Hindi po yan natsambahan lang ni Tatay Digong. Dahil yung leadership niya, pinaniniwalaan siya. Ano man yung paniniwala sa kanya na kinakailangan sumunod ng mga tao. Kung sutil ka, takot ka kay Digong. Kung ikaw naman na hindi sutil, sumusuporta ka kay Tatay Digong. Ganun lang po yun. Okay, punta po tayo sa ibang balita. Napakarami nating tatalakayin ngayon. Parang birada agila na mag-isa lang. Ano pa ba? Ito po, yung kay Ping Lacson na tayo. Napupuna po natin, kinakampanya po ni Ping Lacson to no? Parang sinasabi niya na wag nating i-dismiss. Kasi, siyempre, nababasa niya na eh. Ang konsepto nila nung una, dapat hindi yung mga senator judge yung nagpapadismiss ng kaso. Alam mo, Senator Lacson, wala na tayo dyan. Kasi ang nagpapadismiss na ng kaso, sabi nyo ni Tito Soto, si Tito Soto sabi niya yan, di ba? Dapat hindi yung mga judge, pareho lang naman sila na sinasabi actually. Dapat hindi yung mga judge na nagpapadismiss. Kung may magpapadismiss, dapat yung depensa. Dapat sila BP Sara. O ngayon, sumagot yung depensa, pinadidismiss yung kaso. Bakit po pinadidismiss? Trip lang ba nila? Hindi po. May dahilan po eh. Yung 1-year rule. Hindi po kasalanan ng depensa at hindi nyo rin po kasalanan, Mr. Senator Lacson, hindi nyo po kasalanan kung hindi sumunod yung House of Representatives. Bakit po nyo po problemahin yun? Di ba? Sabi ni Lacson, nakakahiya kung i-dismiss natin yung kaso. Senator Lacson, bakit daw nakakahiya? Ito yung punto niya. Halimbawa daw, dinismiss nila yung kaso. Hindi niya sinasabi na
hindi nila pwedeng gawin. Pwede po kasi nilang gawin by mere majority vote, no? Hindi po kanila kailangan ng 2/3. O majority vote lang, pwede na ma-dismiss yung kaso. O majority ng mga senator judges. Dalawa na sila nagsasalita na dapat hindi dismiss. Bakit hindi nyo pwedeng i-dismiss? Pwede nyong i-dismiss, di ba? O given na yan. Iba na ngayon ang atake ni Lacson. Nakakahiya daw pag dinismiss nila. Bakit daw nakakahiya? Nakakahiya bang mag-dismiss ng kaso? Hindi yung nakakahiya mag-dismiss ng kaso. Pag dinismiss daw nila yung kaso, ilalapit daw to ng mga congressman sa Supreme Court. Pag yung Supreme Court daw, binaliktad yung kanilang dismissal, nakakahiya daw sa kanila. Kita mo, wala kang pakialam dun. Supreme Court yun eh. Di ba? Bakit mo pakikialaman yung Supreme Court? Wala kang pakialam dun sa Supreme Court. Inilapit sa inyo, sabi ni BP Sara, pinapadismiss namin yung kaso, walang basehan yan dahil yan ay labag. Yang fourth impeachment ay labag yan sa 1-year ban. Hindi nyo naman problema yun. Problema ng mga congressman yun eh. Nakakahiya daw kung lumapit daw yung congressman sa Supreme Court. Bakit nakakahiya? Talaga namang kung gusto nilang gawin, gagawin nila yun. Mas nakakahiya yung mga congressman na pinagpipilitan yung fourth impeachment, samantalang alam ng lahat na may 1-year ban. Isang impeachment lang yung dapat i-entertain. Ika-4 na yan. Sabi ni Marcoleta, tinanggap daw eh. Congressman pa si Marcoleta nun. Kung tinanggap nila yan, hindi nila inaksyonan. Kaya daw hindi inaksyonan kasi nga, pinagsasama-sama pa. Hindi po pwede yun. Susundin nyo yung Constitution. Yun nga sa yung pagko-convene nga ng Supreme Court, kino-question nyo na yung forthwith eh. Yun nakalagay immediately. Wala nang forthwith, immediately talaga. Pagtanggap mo, immediately ipasa mo sa speaker. Ginawa ba yun? Hindi ginawa. Di may paglabag. Mas nakakahiya, Lacson, kung hindi nyo dinismiss, tapos sinabi ng Supreme Court na hindi nyo dapat nililitis to dahil ito ay labag sa konstitusyon. Ikaw, hiya lang yung pinagbabatayan mo. Nahihiya ka lang sa future na pwedeng gawin ng Supreme Court. Alam mo ba utak ng Supreme Court? Kaya pinadidismiss ni BP Sara kasi labag sa batas yung reklamo sa kanya. Alam po ninyo, wag tayong papalin lang, no? Kasi ganito sinasabi nila eh. Bakit ba takot kayo na makita ng taong bayan yung ebidensya? Ano bang ebidensya pinagsasabi nyo? Wala nga kayong pinakikita eh. Araw-araw kayo halos. Araw-araw sila halos na nagpe-presscon. Ano pa rin ang sinasabi hanggang ngayon? Binayaran daw si Mary Grace Piatos. Piatos. Asan yung ebidensya nyo? Ngayon, nalalaman natin kung saan nila kukunin yung ebidensya. Aminado nga si Chua eh. Inimbestigahan nila, nagbigay sila sa ombudsman, kaya importante ombudsman eh. Nagbigay sila ng report sa ombudsman. Sabi ni Chua, wala kaming naibigay na ebidensya. Ano yung sinasabi ninyo na maglitis tayo para mapakinggan ng taong bayan yung ebidensya? Wala kayo. Anytime pwede nyo. Nilabas nyo nga si Mary Grace Piatos. Nilabas nyo na nga ilang 125 million. Confidential in nature. Nilalantad nyo na nga eh. Alam nyo kung bakit wala kayong ebidensya? Wala talaga kayong ebidensya dahil
kukuha lang kayo, kukuha lang kayo ng ebidensya diyan sa impeachment court. Oh, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ano po yung pinupush nila talaga? Ang pinupush po nila ngayon, no? Ito po, tignan niyo sinasabi ni Carpio. Carpio says, bank records, key to truth. Bank records po yung kanilang ebidensya. Bank record nino, ni BP Sara, ni Tatay Digong. Bank record. O anong connection nun? Hindi po pwedeng buksan yung bank record ni Tatay Digong at saka ni BP Sara dahil may bank secrecy. Ang tangi lang pong magbubukas ng bank record ni BP Sara at ni Tatay Digong kung iutos ng korte. So yung purpose nila ng yung hindi nila magawa sa kanilang mga investigasyon dahil wala silang kapangyarihan na pabuksan yung bank record, gagawin nila sa impeachment dahil may kapangyarihan yung impeachment court. Wala talaga kayong ebidensya. Magpi-fishing expedition lang kayo. At lahat ng makikita nyong pera dyan, sasabihin nyo, unexplained wealth. May nag-akusa ba sa inyo? Para nyo pabuksan yung ebidensya? Meron ba nagsabi na ako, inutusan ako yung bagman at dinideposito ko dyan? Para nyo pabuksan yung bank record. Wala nga kayong sinasabi. Diba? At ginagamit nila to si Lacson kasi popular si Lacson para matuloy yung impeachment. Una, labag yung ginawa nyo. Gusto nyo lang pala magkaroon ng impeachment. Bakit hindi pa yung unang impeachment complaint yung pinirmahan nyo? Kasalanan nyo rin yan. Nagpapahanap kayo ng butas. Nung nahanapan kayo ng butas, sasabihin, ganito yung sinasabi. Oh. Akala ko ba may numero kayo? Akala ba may numero kayo? Bakit ayaw ninyong ituloy ito? May narinig ako na biblical story, di ba? Parang yung mga hamon nila ganyan. Ganyan po yung mga demonyo maghamon eh. Sa Biblia, ganyan po sila eh. Ano sabi ng demonyo kay Jesucristo? Di ba anak ka ng Diyos? Pag tumalon ka dyan, sasaluhin ka ng ano? Sasaluhin ka ng mga anghel. Tumalon ka nga. Ganun po yung gusto nila eh. Mga demonyo po sila na ituloy mo, wag mong ipa-dismiss. Bakit mo pinapa-dismiss? Akala ko ba gusto mo ng bloodbath? Akala ko ba wala kang iniiwasan? Akala ko ba? O, kita mo na kayo, nadadala kayo ng mga demonyo. Kung wala kang tinatago, sige nga, buksan mo nga yung bangko mo. Wala ka pala ninakaw. Sige nga, magbukas ka ng bangko. Ganun po. Matagal na nila sinasabi kay Tatay Digong yan. Di ba? Matalino po si Tatay Digong. Gusto nyo, ano hamon ni Tatay Digong sa kanila? Okay lang ako, mag-waiver ako. Pero mag-waiver din kayo. Nung nasa HOR siya, hinahamon niya ng waiver yung mga congressman. May pumatol ba? May isa bang congressman na nagsabi, sige po, Mr. President, mag-waiver din po ako. Ang gusto nila, mag-waiver si Tatay Digong, pero sila hindi mag-waiver. Imagine. Hindi nyo po kayang utuin yung mga Duterte. Matatalino po, mas matatalino pa po sila sa inyo. Di ba? Ewan ko lang kung mali yung ano di ba yung
tinutokso si Kristo sa kanyang ng demonyo, eto kaharian, mapupunta sa iyo yan. Nung hindi siya pinapatulan, ano sinabi? Oh, kung talagang anak ka ng Diyos, tumalong ka nga dyan, sasaluhin ka ng mga anghel. Bakit mo gagawin yun? Ano ko uto-uto? Yan po ang gusto nilang gawin kay BP Sara. Ang tanong natin, uto-uto ba si BP Sara? Sabihin nyo lang na, akala ko ba gusto mo ng bloodbath? Bakit mo pinadidismiss? Eh di balik natin sa kanila. Akala ko ba matatag ebidensya nyo? Bakit takot kayo sa Akala ko ba legal yung ginagawa nyo? Bakit takot kayo na sagutin yung dismissal? Hindi naman po, di ba? Wala po, hindi po kumikibo yung magagaling na abogado. Sila po araw-araw na nasa media. Sila po, kinukumbinsi kasi nila yung mga tao through media. Ang tanong, hindi nyo ba natanong sa sarili nyo? Yung mamamayang Pilipino ba naniniwala pa sa media? Kung naniniwala pa kami sa media kung naniniwala pa kami sa pinagagawa nyo sa tingin nyo ba naniniwala kami na yung mga droga kusa nagpahuli? Yung mga drug lords nagpalugi ng bilyong-bilyong piso? Walang nagbabantay? Imposible. Kahit hindi kami nakakakilala ng drug lords, kahit hindi namin nasasaksihan paano sila mag-operate, nanonood naman kami ng mga pelikula. No? Yung mga 1 kilo lang nga, putya, nag-uubusan na ng lahi. Yung pang tonelada. Mas makatotohanan pa yung pelikula kaysa sa gusto nyong paniwalaan namin. Ni isang media, walang nagko-question. Sino lang nagko-question? Panay mga vlogger, panay mga sa social media. Tinatanggap na ng media na lahat ng sabihin ni Auntie Claire, lahat ng sabihin ng administrasyon, tanggap na kagad yan. Wala nang question. Ganun ba? May lumutang bang droga? Nahuli nyo, lumutang droga? Aba, congratulations po. Ang tawag pa, biggest drug hole. Ginawan literal yung drug hole. Di ba? Ang meaning ng drug hole, yung parang nakuha o ano. Nahuli nyo. Okay. Ito po sa tingin ko, no? Dalawa po yung pagpalag po ng mga pari. Pumapalag na po yung mga pari ngayon. Sabi ng pari, Cardinal David, online gambling may create generations of addict. Ito yung sinasabi natin, no? Kung gaano po ka-epokrito ito pong paglaban nila sa sugal. Ang buong akala po natin, kaya nila tinututulan yung Pogo, di ba? Philippine offshore to Ayaw nila yung masamang epekto ng sugal, masamang dinudulot nung Pogo, di ba? Okay. Pero ang pinalit nila, grabe. Sabi nga ng nitong pare, na-realize ni Cardinal, Cardinal David. Sabi po ni Cardinal David, na-realize niya na malaki na po ang problema sa pagkalulong sa online gaming nung ang pagkorpo, no? Ay nag-warning na mga illegal na sugal na naglipana. Ang question ko nga, ano po ba pagkakaiba ng illegal na sugal sa legal na sugal?
pareho din pong nakakagumon yan, pareho din pong nagiging addict yung mga tao. At dahil very open, ano po sabi ni ni Cardinal David? David described the government's online gambling policy as a theater of the absurd, criticizing the widespread accessibility of online betting platforms that expose children and families to the risk of gambling addiction. Totoo po yan. Yung scatter na yan. Lahat yata naglalaro na niya. Easily accessible. Tapos yung mga walang dungis na mga endorser, katulad ng hindi manyak na si Vic Soto. Pangunahin pong siya po isa sa pinakasikat na nag-endorse ng sugal. Paano mong kukwestiyonin? Walang bahid yung mga punong-puno ng bertud. Ang mga katulad ni Vic Soto. Bana Alawi. Ngayon, si Vice Ganda na rin. Nag-endorse na rin po ng sugal. Di ba kayo nakukonsensya? Anyayaman nyo na. At iba pa. Sino pa bang mga endorser ang nag-endorse ng sugal? Mahiya naman kayo sa sinisira ninyong kabuhayan. Okay lang kung mayayaman lang Kaya lang yung mga mayayaman sa casino, di ba? Ano sabi ng Cardinal? Hindi na po, ang mga manunugal po, hindi na po nagpupunta ng casino. Kasi, casino talaga, pang mayaman Pag mahirap ka, medyo alanganin kang pumasok nakapasok naman ako sa casino, pero hindi para magsugal. Para kumain, manood ng Okay. Ang sabi ng Cardinal, hindi na po pumupunta yung tao sa casino para magsugal. Yung casino na po ang binigay natin sa mga cellphone, nilagay natin sa mga cellphone. Bakit walang paghigpit? Ngayon, pinag-iingat pa tayo ng pagkor sa mga illegal. Legal at illegal, parehong sugal yan. Legal at illegal, alam niyo po pag sugal. No? Lamang po ang talo. Wala po akong nakitang sugarol na talagang ikinayaman niya yung pagsusugal niya. Kawawa po. Alam niyo po kung ano po yung isa sa mga tinitignan dito. Yung mga OFW nagpapadala ng pera sa mga anak, sa mga asawa. Tapos isusugal lang. Mahiya naman kayo. Kayong mga artista. Ang image nyo pa naman, talagang punong-puno kayo ng kabanalan. Kung sino pa po yung may mga image na magaganda, sila pa po yung nag-endorso ng sugal. Di na nahiya. Ngayon, tanong ko rito sa simbahan, bakit ngayon lang kayo nagsalita? Isusunod nyo na ba yung laban sa korupsyon? Yan po yung yan po yung isang parte. Ngayon, may nararamdaman po ako. Ngayong feeling ng mga dilawan, kakamping, lumalakas na po sila. Mukhang tapos na po yung panggagamit nila sa mga Marcos. Naggagamitan lang yung mga yan, di ba? Pare-parehong mangga Alam ko po, gustong-gusto nyo pa rin gamitin yung mga Duterte, pero hindi na po magpapagamit sa inyo mga Duterte. Akala nyo lang, nagagamit nyo pa yung mga Duterte. Hindi na kayo makakaulit. Pero, ito po mga dilawan at kakamping,
Yung mga Makabayan Black naman yan, talagang hindi naman tumigil yan sa kaatake, di ba? Hindi naman tumitigil. Kaya lang, kasi ang purpose nila, nung Makabayan Black, unahin muna natin tong Duterte. Makipagsabwatan muna tayo sa mga Marcos para mapabagsak ng mga Duterte. Kaya lang, mahirap pong pabagsakin yung mahal ng mga tao. Mahirap pong pabagsakin ng tokis. Yung presidente na kaya minahal dahil sa mga ginawa, mga proyekto talaga, mga totoong proyekto po ang kay Tatay Digong, hindi po yung hanapin mo yung proyekto. Manood ka kasi ng PTV4. Hanapin mo yung proyekto. Hindi ka ba nagre-research? Ikaw, ibabalik pa sa'yo. Kay Tatay Digong po, ang mga proyekto ni Tatay Digong nakikita, nararamdaman, minsan naaamoy pa. Kaya mahal po ng mga tao si Tatay Digong. Yung totoong war on drugs, na mali nila yung sinabi ni BP Sara, na yung photo ops, hindi po ang paglilingkod ay hindi po photo ops. Ang ibig sabihin po ni BP Sara, bigla, bakit yung tatay mo? Eto, nagpapa-photo ops din. Totoo po yung war on drugs ni Tatay Digong. Yung isa, photo ops lang. Ngayon po, ngayong nagpapa-feeling nila, kasi wala naman talaga kahit na sabihin na natin na yung mga Marcos ang pinakamakapangyarihan ngayon. Sino po magiging pambato nila pagdating sa 2028? Si Martin? Si Martin po, bukod pa po sa siya na po ang ang tagal na po niya nangangampanya. Lahat ng ayuda na ipamigay na, hindi pa rin po sumisikat. Opo, impeachment po talaga sa HOR. Okay, balikan lang po natin. So, mga gambling addicts ang kine-create ng henerasyon natin. Mabuti naman. At sabi pa po ni Cardinal David, we are doomed unless we wake up. Alam mo, Cardinal David, sugal, di ba? Hindi ko alam kung, ako dalawa yung nakikita ko. Hindi na makatiis yung simbahan. Di ba? Kasi talagang inuna lang nila yung sugal kasi wala namang magkakagusto talaga sa sugal. Hindi na nila matiis yung nangyayari rin. Kaya pumapalag-palag na rin sila. Akala kasi nila mapapabagsak nila pare-pareho yung mga Duterte. Ngayon hindi na nila mapabagsak. Gawin na rin nila yung nararapat na gawin ng isang simbahan. Makialam na. Nakikita nila wala nang pambigay sa simbahan yung mga tao. Natatalo sa scatter Pag naging addict yung mga yan, puta, wala nang panghulog sa abulod. Kawawa naman yung mga pinatatay yung simbahan, di ba? Paano na ang buhay ng mga pare? Kung lahat na lang ng pera ng mga mahihirap, ha? Kung lahat na ng pera na mahirap, mapupunta na sa sugal, paano na yung abuloy ng mga pare? Father, wala ba kayong sasabihin sa corruption? Cardinal, wala ba kayong sasabihin sa flood control project? Hindi nyo ba hanapin yung mga pinagbentahan ng ginto? Maharlikapan? Yung mga nilipat na pondo, hindi nyo ba atakehin, Father? Ha? Alam ko naman kung bakit nyo inatake ang Father. Tatakot kayo, no? Baka mag-isugarol na lahat. Alam nga naman unahin yung abuloy sa'yo, Father. Isusugal na lang namin to. Umuunti na ba nagbibigay na abuloy? Apektado ka na ba? Naapektuhan ng koleksyon. Pasensya na kayo, mga kaparian. Ang dami-daming
Ang dami-daming problema ng lipunan, ngayon lang kayo nagsalita. Okey lang sa inyo na